Magandang araw po muli sa inyong mga kapatid at patuloy po nating isasagawa ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at dadako tayo sa araling ikasampu at ito po mga kapatid at mga kababayan ang nagpapatungkol po sa pagtatalaga o pag-establish ng New Testament Church according to the book of Acts. So, sa atin pong pag-aaral, tayo po ay tutuon sa aklat po ng mga gawa na kung atin pong pag-aaralan ito mga kapatid ay magbibigay sa atin ng kaunawaan sa mga sinapit ng mga alagad ng ating Panginoong Diyos, kung paano sila nagbigay ng kanilang buhay hanggang sa kamatayan mga kapatid, sila po ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos. At harinawa, akin pong dinadalangin na ang katapatan ng mga alagad ng ating Panginoong Diyos ay maging halimbawa po sa bawat isa sa atin na sa atin pong pagsaliksik ng salita ng ating Panginoon, sa atin pong aralin, ay higit pong pagtibayin din ng ating Panginoong Diyos ang ating pananampalataya na wala po sa ating makapagpapahiwalay sa pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. Samahan po ninyo ako sa pananalangin sa mga oras na ito na buksan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kaisipan at bigyan niya po tayo ng puso na mapagtanggap sa salita ng ating Panginoong Diyos. Shall we pray? Mahabaging Diyos, Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat sa ikasampu po naming aralin sa mga oras na ito, amin pong dinadalangin, na ikaw po ang magbigay sa amin po ng makalangit pong kaalaman at maisapuso namin ang lahat po ng aming maririnig at mapag-aaralan sa mga oras na ito, na higit pa pong pagtitibayin ng amin pong mga pananampalataya sa iyo. Gayon din, Panginoong Diyos, ang amin pong paglilingkod na ito po ay magbigay sa amin po ng kalakasan at inspirasyon, Panginoong Diyos, na patuloy ka naming paglingkuran hanggang sa huling yugto ng amin pong mga buhay. Kaya dinadalangin namin, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang aming makapiling sa mga oras na ito. Patnubayan mo po ang lahat ng taga-subaybay at ang lahat po nag-aaral ng salita ng iyong salita. Sa pangalan po ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, kami po ay nananalangin. In Jesus' name. Amen. So, kung atin pong pag-aaralan, mga kapatid, ang aklat po ng mga gawa, dito po napapaloob lahat ang kasaysayan po ng unang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Na, katunayan, kung atin pong sasabihin nating church, ito po ay hindi po nagpapatungkol sa building o sa katedral, kundi ang iglesia ng ating Panginoon ay yung mga tao, mga kapatid, na nanampalataya at naniwala sa ating Panginoong Diyos. Sila po ang tinatawag na iglesia. Ito po ay galing sa salitang ugat na eklesya, nang ibig sabihin ay mga tinawag ng ating Panginoong Diyos. Si Lucas, na kung saan siya po ang siyang may akda at sumulat po na aklat ng mga gawa, ay makikita natin sa loob po ng 63 AD, si Lucas, mga kapatid, ang siyang nagtalaga ng lahat ng mga pangyayari sa istorya na po ng unang iglesia ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang New Testament Church. At sila, mga kapatid, ay hindi nakatuon sa building, hindi nakatuon sila sa mga programs, hindi sila nakatuon sa mga anumang bagay na nakikita ng marami sa mga panahon na ito, kundi ang kanila pong pinagtutuunan ng pansin ay kung paano nila maihahatid ang salita ng Panginoong Diyos sa sanlibutan, kung paano nila maihahayag ang kanilang pananampalataya sa mga hindi po nakakilala pa sa ating Panginoon. At bago nila magawa ito, kinakailangan, mga kapatid, maging matapat sila sa bawat isa, matapat sila sa ating Panginoon, magkaroon sila ng iisang pag-isip, iisang puso, at iisang gawa. Kaya ang kanilang pinagtuunan ng pansin, mga kapatid, upang mapagtibay ang kanilang pong samahan, ay yun pong katuruan ng mga apostoles. Ang napapaloob po sa iglesia ng ating Panginoong Diyos ay yung tinatawag nating fellowship. Meron po silang fellowship, mga kapatid. At kasama po ang kakibat ng kanilang fellowship ay yun pong katuruan ng salita ng ating Panginoon. Bilang mga bagong mananampalataya sa ating Panginoong Diyos,
Ito rin po ang akin pong inihahatid sa inyo na nag-aaral po ng salita ng ating Panginoon na magkaroon kayo ng hangarin, matutunan din ang salita ng Panginoon. Nagagala kami, nakapiling namin kayo ngayon at kayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon through this video. Pero ito po ay pangunahin lamang o panandalian, bagkus magkaroon din kayo ng hangarin din sa inyong mga sarili na pag-aralan ninyo, buklatin ninyo ang aklat ng ating Panginoong Diyos. At katunayan nga, sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 4, versikulo 4, na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, bagkus tayo po ay nabubuhay din sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang bawat mananampalataya ay kailangan po ng pananampalataya at para ang ating pananampalataya ay tumibay, kailangan natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. At ang mga apostoles, mga kapatid, sila po ay nagtuon ng kanilang buhay, pansin sa salita ng ating Panginoon. At bukod doon, nagkaroon din sila, mga kapatid, ng fellowship within the church. At ito po, mga kapatid, yung para ma-describe natin ng tama, meron silang togetherness. Actually, yung word na together, ang ibig sabihin niyan ay fellowship. Meron nga akong narinig, mga kapatid, na nagsabing, ang ibig sabihin ng fellowship ay fellow in the same ship. Na magkasama kayo, mga kapatid, magkasama kayo sa inyong panukala sa buhay. At ito rin, mga kapatid, ang halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Diyos na sinabi niya na ako ay nakikiisa sa aking Ama. Nagsasalita ang ating Panginoong Diyos sa kanyang katawang lupa. Sabi niya, meron kaming fellowship o pagkakaisa ng aking Ama. Kaya nga sinabi nga ni Felipe, sabi ni Felipe one time sa ating Panginoon, ipakita mo sa akin ang aking Ama, ating Ama, at ako ay mapapanatag o magkaroon ng kaganapan ng aking katanungan. Ang sabi naman ng ating Panginoon, Felipe, matagal na tayong nagkakasama, hindi mo pa rin ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa aking Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Meron silang fellowship. Amen. Meron silang oneness. Sa atin din, mga kapatid, kung nais nating matawag tayo na bahagi ng iglesia ng ating Panginoon, we need to be part of the church. And how can we be part of the church? Paano tayo magiging kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At isa rin, mga kapatid, na ginawa ng mga alagad ng ating Panginoon sa Bagong Tipan, ay meron po silang pagkakaisa sa pananalangin. Meron silang pananalangin. Nung matapos pong matanggap nila ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, ang iglesia ay nagtuon na, mga kapatid, sa pananalangin. Hindi po natin pwedeng isa-isang tabi, mga kapatid, ang kahalagahan po ng pananalangin. Dahil kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at hindi tayo nananalangin, hindi po mabubuksan ng Panginoong Diyos ang ating kaisipan, ang ating kaalaman, dahil tayo po ay kumikilos lamang sa sarili nating mga kaunawaan. Bagkus kung tayo po ay mananalangin sa Panginoon at inaanyayahan natin ang Panginoong Diyos na manguna po sa ating mga puso at sa ating pong mga kaisipan, siya mismo ang magbibigay po sa atin ng kaunawaan. So ang mga alagad ng ating Panginoong Diyos sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 2, versikulo 42, sila po ay nanatili sa fellowship, sa apostles' doctrine, at sa isang bagay, mga kapatid, na ginawa rin nila, yung breaking of bread. Paano nila ginawa itong breaking of bread? Amen. Marami pong mga nag-testify sa kanila na ang mga apostoles, mga kapatid, during their time ay nagbabahay-bahay sila, mga kapatid, nagtuturo sila. Kaya importante rin yung magkaroon tayo ng home Bible study. Kaya kayong mga nanonood sa mga oras na ito, ginagamit ninyo ang device na ito na makarinig ng salita ng ating Panginoon. Huwag po tayo makontento sa ganitong uri lamang ng paraan, bagkus sumana po tayo ng iglesia
humanap tayo ng isang gawain na kung saan magiging bahagi tayo ng fellowship, magiging bahagi tayo ng breaking of bread, at magiging bahagi tayo ng pananalangin. Saan man kayo dumako, mga kapatid, makikita nyo, makakatunghay pa rin kayo ng iglesia ng ating Panginoon. At kung kayo po ay nagnanais na makakita ng iglesia na kung saan kayo po ay magiging kahalubilo, magiging kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon, inaanyayahan ko po kayong pumunta sa website natin, upci.org. At doon po, mga kapatid, sa loob ng website na ito, makikita ninyo kung saan kayo nakatira at sino ang malapit na iglesia o sambahan na maaari ninyong puntahan. You can locate your church wherever you are at maging bahagi kayo ng iglesia ng Panginoon. Dahil sa ang aklat ng gawa, mga kapatid, tayo po ay continuation lamang. Pagpapatuloy lamang tayo ng aklat ng gawa. Katunayan yan, mga kapatid, sa lahat po ng aklat sa Biblia, ang aklat ng gawa lamang, mga kapatid, ang wala pong salitang amen na nagpapahiwatig ng katapusan ng isang aklat. Dahil tayo, mga kapatid, ay continuation lamang ng aklat ng gawa. Bahagi tayo, mga kapatid, kaya yung ginagawa nila sa aklat ng gawa, mga kapatid, ay patuloy nating gawin pa rin yung pagsasama-samang pananalangin, yung sama-samang sa fellowship, at yung breaking of bread, pagtuturo sa baybahay, pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa baybahay. At katulad, mga kapatid, ng ginawa ng Panginoon sa aklat ng gawa, dinagdagan ng Panginoong Diyos ang lahat ng mananampalataya sa aklat ng gawa mula sa 5,000 hanggang sa naging 10,000, mga kapatid, during the day of Pentecost. Marami pong mga naniwala. At ganun din po sa atin, mga kapatid. Ako po ay isang saksi kung paano po ang ating Panginoong Diyos nagpuspos sa libu-libong tao, mga kapatid, hindi lamang po rito sa North America, maging sa Pilipinas, mga kapatid. Ang inyong lingkod ay naging saksi kung paano po ibinuhos ng ating Panginoong Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa libu-libong mga tao. At kung kayo po'y mananampalataya, mga kapatid, mga kababayan, magiging kabahagi rin kayo ng iglesia ng ating Panginoong Diyos na kung saan ay makakaranas po ng iba yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Isang magandang bagay, mga kapatid, sa iglesia ng ating Panginoon ay maisa sa pamuhay natin ng isang magandang bagay. Sabi kong mas magandang bagay dahil sa magkakaroon tayo ng kakayanan na pagpalain ng ibang tao. Ito po yung espiritu ng pagbibigay. Bakit ko sinabing isang magandang bagay na magbigay kaysa sa tumanggap? Kung kayo po ang tatanungin ko, mga kapatid, sa mga oras na ito, would you rather be the recipient or would you rather be the giver? Para sa akin, mga kapatid, mas magandang ako ang magkaroon ng kakayanang magbigay kaysa sa ako ay habang buhay na tumatanggap lamang. Kaya ang iglesia ng ating Panginoon, habang sila po'y nananalig sa ating Diyos, pinagpapala naman sila ng ating Panginoong Diyos at nagkakaroon din sila ng spirit of giving, ng espiritu ng mapagbigay, mga kapatid. Kaya makakatulong tayo habang tayo po'y pagpapalain ng ating Panginoon, makakatulong tayo sa mga homeless, sa mga sawing palad, mga kapatid, sa mga tao, mga kapatid ko, na nangangailangan. Ito po, mga kapatid, ay isang magandang ministeryo rin ng iglesia ng ating Panginoon na huwag po natin kakaligtaan kailanman na tumulong sa ating kapwa. At pwede natin gawin ito, mga kapatid, sa bawat iglesia na inyo pong maaaniban. At doon po, mga kapatid, magkakaroon kayo ng oportunidad na tumulong din at tumugon sa mga pangangailangan ng mga sawing palad. Dahil tayo po, mga kapatid, ay mga stewards lamang ng pagpapala ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, lahat ng bagay sa atin, lahat ng mabuting bagay ay galing sa ating Panginoon. Ang ating buhay, ang ating kalakasan, maging ang ating mga trabaho, ito po ay niloob ng ating Panginoon na mapa sa atin, hindi para tayo po ay managana lamang sa sarili natin, mga kapatid, bagkus tayo po ay maggamit ng ating Panginoong Diyos upang tugunan din ang may mga pangangailangan sa sanlibutan ito. At ito po ay pinakita, mga kapatid,
ng mga apostol ng ating Panginoon sa buhay ni Barnabas, mga kapatid, sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 4. Mababasa ninyo, mga kapatid, ang buhay ni Barnabas na kung saan bagamat siya ay isang Levitiko o Levita, siya po, mga kapatid, ay tumulong at ipinahayag niya ang biyaya ng ating Panginoon. Siya po, mga kapatid, ay hindi lamang po tagapag-encourage o tagapagpalakas ng pananampalataya, bagkus siya po, mga kapatid, ay tumutugon din sa mga pangangailangan ng mga sawing palad. So, ini-encourage ko at inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, kung wala kayong alam pa kung paano tumulong at maihayag ang misyon, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos sa mga lugar na wala pa pong gawain. Dahil alam ko, mga kapatid, darating ang panahon na mawawalan na tayo ng pagkakataon na tumulong at tugunin dahil sa nasusulat na rin sa salita ng ating Panginoon at pag-aaralan nga ninyo yan sa mga susunod po, mga kapatid, na aralin sa pangunguna po ni Pastor Dave Cutar, na ang iglesia ng ating Panginoong Diyos ay daraan sa pagsubok. Ang iglesia ng ating Panginoon, dahil nga sa ating kaaway na sanlibutan at kaaway na demonyo, si Satanas, ang iglesia ng ating Panginoong Diyos ay dadaan po sa pagsubok. Ito po ay hindi lingid sa ating kaalaman. Dahil sa ang unang iglesia ng ating Panginoon sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Gawa, sila po ay dumaan din sa mga pagsubok. Katunayan niyan si Stephen, mga kapatid. Pinili ng ating Panginoon sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 6. Siya po, mga kapatid, ay talagang ginamit ng ating Panginoon na marami pong naligtas sa pangunguna, mga kapatid, ni Stephen. At siya, mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa aklat ng Gawa, Kabanatang 6, versikulo 8, ang taong ito, mga kapatid, ay punong-puno po ng kapangyarihan at punong-puno ng pananampalataya, na siya po, mga kapatid, ay naging target ng kaaway. Alam nyo naman, ang kaaway, pag ikaw ay ginagamit ng ating Panginoong Diyos, lahat na lang ng paraan gagawin ng kaaway, gagamitin ng paaway upang mahadlangan ang plano ng Panginoon sa inyong buhay. At huwag kayong magulumihanan, mga kapatid, kung ang kaaway ay nagsimulang kumilos sa inyong buhay at kayo ay padalhan ng sari-saring pagsubok. Alam nyo, dapat kayo magalak. Bakit? Dahil ito ay isang patunay na kayo ay lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, na ang sino mang lumalakad sa kalooban ng Panginoon, siya po ay kinamumuhian ng atin pong kaaway. Amen? Pag tayo po ay lumalakad sa salita ng Panginoon, parang ano yan pag ikaw ay nagsisimula ng mamunga, may mga taong gustong batuhin yung mga bunga at agawin mula sa iyo. Pero patuloy pa rin tayo, mga kapatid, mananampalataya sa Panginoon at patuloy pa rin tayong mamumunga sa Espiritu Santo ng Panginoon. Katulad po ni Stephen. Siya po ay dumaan sa napakalalim na pagsubok, napakabigat na pagsubok sa versikulo 10 ng aklat na Gawa, Kabanatang 6. At siya po, mga kapatid, because of his wisdom, siya po, mga kapatid, ay nanatiling matapat sa ating Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Amen. Siya po ay binato, siya po ay in-stone to death, pero dahil po sa kanyang katapatan sa Panginoon, siya po ay nagkaroon ng pangitain na nakita niya ang ating Panginoong Diyos sa bingit ng kanyang kamatayan. Kaya isang napakagandang halimbawa para sa atin, mga kapatid, ang buhay po ng mga apostoles na sa kabila ng kanilang pagsubok, sa kabila ng lahat ng mga kaaway na pumupukol sa kanila at umahawi sa kanilang daraanan, sila po ay nanatiling matapat na naglilingkod sa ating Panginoon. At gayon din po naman ang bawat isa sa inyo, kayo po ay akin pong ini-encourage na patuloy kayong maglingkod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na daraanan at ihahatid sa inyong buhay. Ang isang magandang bagay, mga kapatid, bagamat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, gagamitin din ng ating Panginoon yung mismong mga pagsubok na yon para pagtibayin din ang pananampalataya ng iba. Sa akin, mga kapatid, ako po ay
nasa sa inyong harapan, bunga na rin ng mga testimonyo ng ibang mga tao na nauna bago ako, mga kapatid. Nakita ko ang kanilang katapatan hanggang sila ay pawian na ng buhay. Sila po ay hindi tumalikod sa kanilang pananampalataya at sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya pangat may mga bagong henerasyon na dumating na naglilingkod din sa ating Panginoon dahil po sa katapatan ng mga nagdaang henerasyon. Ang isang magandang bagay kay Stephen, mga kapatid, ay ang conversion, mga kapatid, ni Saulo. Kung di nyo na itatanong, mga kapatid, si Saulo ay isa po doon sa mga tao na umuusig sa iglesia ng ating Panginoon. Si Saulo ay isa pong karakter na Pariseo at siya po ang siyang umuusig sa gawain ng ating Panginoon. As a matter of fact, nung si Stephen, mga kapatid, ay binato, naroroon si Pablo, mga kapatid, nagmamasid siya. Si Saulo ang kanyang unang pangalan. Si Saulo, mga kapatid, ay isa pong taga-usig ng iglesia ng Panginoon. Noong ang mga Sanhedrin, mga kapatid, ay nagpasya na batuhin si Stephen, si Saulo, hindi man lang siya tumanggi, kundi si Saulo ay nakiayon doon sa mga Sanhedrin na taga-usig ni Stephen na batuhin at patayin si Stephen, mga kapatid. Pero akala ng marami, mga kapatid, na si Saulo ay isa pong hopeless case o wala ng pag-asa, mga kapatid. Pero ang mga talatang atin pong mababasa sa aklat po ng Gawa, noong si Saulo ay patungo sa Damascus, mayroon pong isang kamanghamanghang pangyayaring nangyari sa buhay po ni Saulo. Siya po ay binulag ng isang matinding sinag ng liwanag, mga kapatid. At nakarinig siya ng isang tinig, at ang sabi sa kanya ng tinig, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" At sa kanyang pagtanong, tinanong ni Saulo, "Sino ka, Panginoon?" Ang sagot ng tinig, "Ako si Jesus ang iyong inuusig." At isang magandang bagay, mga kapatid, na gusto kong bigyan ng pansin sa atin pong aralin sa mga oras na ito, ay yung aklat ng Gawa, kabanatang 9, versikulo 5 at saka 6. Isang kataga, isang salita na tumuon sa aking kaisipan, na nagbigay buhay at pagbabago sa buhay ni Saulo. Nung kanyang itinanong sa Panginoon ang mga katagang ito, na nagsasabing, ano ang gusto mong gawin ko? O sa English pa, ang sabi ni Saulo, "What wilt thou me to do?" Na kung saan ito dapat ang mga katanungan ng lahat na nagsasaliksik sa ating Panginoong Diyos. Ito dapat ang katanungan ng lahat ng nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, na magawa nating tanungin ang ating Panginoong Diyos mula sa ating mga puso. Ang katanungang, "Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin namin?" At nung itinanong ni Saulo ito, mga kapatid, siya po, mga kapatid, ay nagkaroon ng panibagong pag-iisip, ng panibagong buhay. At alam ko, mga kapatid, na sa inyong mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, kung ito po ay tatanong ninyo, hindi po kayo hahatulan ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi kayo ay bibigyan ng kasagutan ng ating Panginoon. At ang kasagutan ng ating Panginoong Diyos ay babalikan natin doon po sa aklat ng Gawa, kabanatang 2. Ito rin ay tanong ng mga taong umuusig sa ating Panginoong Diyos, na ang sabi sa aklat ng Gawa, kabanatang 2, versikulo 37, nung sinabi ni Pedro na ang Kristo na inyong pinako sa krus, siya ang Mesiyas. Nung narinig ito, mga kapatid, ng mga tao, ang sabi ng Biblia, mayroon silang naramdaman sa kanilang mga puso. At ang kanilang katanungan ay mismong katulad ng katanungan ni Pablo. Ang sabi nila, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Kaya si Pedro ay tumayo, mga kapatid, at sumagot sa kanila sa aklat po ng Gawa, kabanatang 2, versikulo 38, na ang sabi ni Pedro, "Mangagsisi ang bawat isa sa inyo at mangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at kayo ay kakalooban ng Espiritu Santo
ng ating Panginoong Diyos. So, mahalaga para sa atin na tanungin natin ng ating Panginoon, ano ba ang nais mong gawin namin, Panginoon? At alam ko, mga kapatid, ang sagot ng ating Panginoong Diyos, nais ng Diyos na tayo po ay sumunod sa Kanyang salita at isapamuhay natin ang lahat po ng ating natutunan sa atin pong mga aralin. Simula pa nung simula ng atin pong pag-aaral at sa mga susunod pa nating pag-aaral, huwag nating hayaan na ito po'y manatili lamang sa atin pong mga pandinig, kundi ito po ay maisapamuhay natin. Kaya pangat nung si Saulo, mga kapatid, ay binulag ng ating Panginoon, ay meron ding mensahe ang ating Panginoon na pinadala kay Saulo sa pamamagitan po ni Ananias. Nung nabulag si Saulo, si Ananias, mga kapatid, ang dumating. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Ananias? Ang ibig sabihin sa original na paliwanag o definition ng the word of Ananias, ito po ay ibig sabihin ay grace o biyaya. Sa salitang ugat ng Ananias, ito po ay biyaya. Kaya nung nabulag si Saulo, mga kapatid, ang una niyang nakita, mga kapatid, nung kanyang ibinulat ang kanyang mga mata, nung pinagaling siya ng ating Panginoon, sino ang una niyang nakita? Si Ananias. Ang ibig sabihin, nung binuksan ng Panginoon ang kanyang mga pangitain, ang una niyang nakita ay ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya pangat sa atin, mga kapatid, kung tayo man ay binulag ng kasalanan, kung tayo man ay binulag ng sanlibutan ito, at tayo po ay magtatanong sa ating Panginoon, Panginoong Diyos, ano ba ang nais mong gawin namin? Imumulat ng Panginoong Diyos ang ating mga kaisipan at ang una nating makikita sa ating buhay ay ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay ang magliligtas sa atin sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Hindi lamang po si Saulo, kaya pangat ang pangalan ni Saulo ay pinalitan at naging Pablo, mga kapatid. So, siya po, mga kapatid, ay ginamit ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po si Pedro ang ginamit ng Panginoong Diyos, maging ang lahat ng disipulo ng ating Panginoong Diyos. Kung si Pedro ay ginamit ng Panginoong Diyos sa mga hentil, si Pablo rin, mga kapatid, ay ginamit din ng ating Panginoong Diyos, amen, sa mga hentil. Alam niyo, mga kapatid, nung unang panahon, katulad din ng panahon natin ngayon na mayroon pong diskriminasyon. Meron din pong nararanasan silang diskriminasyon nung araw, mga kapatid, na kung saan si Pedro, sa kanyang pag-iisip, na ang ebanghelyo siguro ay para lamang sa mga Hudyo. Ang ebanghelyo siguro ay para lamang sa mga piling tao. Na kung minsan may mga tao rin sa ating kapanahunan, mga kapatid, na ang kanilang kaisipan na ang ebanghelyo ay hindi para sa ibang tao, hindi para sa ganitong kultura, hindi para sa ganoong kultura, kundi para lamang sa isang uri ng tao. Meron nga tayong sinasabi na ito raw Biblia, a white man's religion. Hindi po tayo naniniwala na ang Biblia o ang Christianity ay white man's religion. Ito po, mga kapatid, ay ebanghelyo para sa lahat ng uri ng kinapal. Sa lahat ng uri ng tao, maging ikaw ay Pilipino, maging ikaw ay Hudyo, maging ikaw ay Amerikano, amen. Kahit na anong klaseng uri ng kulay mayroon ka, amen, ang ebanghelyo ay para po sa bawat nilalang. Kaya pangat si Pedro, mga kapatid, nung siya po, mga kapatid, ay nasa tuktok ng kanyang bahay, nagkaroon siya ng isang pangitain, ika nga. Nagkaroon siya ng pangitain, mga kapatid, na ang pangitain na ito, nakita niya yung mga uri ng mga hayop na bumababa, mga kapatid. Of course, sa mga Hudyo, meron silang mga piling klase ng hayop na pwede lamang nilang kainin. No? Bukod doon sa mga piling uri ng hayop na yon, matawag na maruming uri ng hayop na yon, mga kapatid. Kaya nung nakita nila, nagkaroon ng pangitain si Pedro, ang ipinakita ng Panginoon sa kanya ay yung iba't ibang uri ng mga maruruming uri ng hayop. At ang salita ng Panginoon kay Pedro, mga kapatid ko, ito po, ang sabi niya, rise, slay, and eat. Sa term pa natin, mga kapatid, tumayo ka, Pedro, patayin mo ang mga hayop na ito at kainin mo. Na ang mensahe ng Panginoon kay Pedro ay
kahit na unclean ang mga hayop na ito, pag ito ay ipinanalangin mo, sila ay maaari mo nang kainin. Pero meron pong spiritual na kahalagahan ito mga kapatid. Dahil nga sa pag-iisip ni Pedro na kanyang panukala, ang ebanghelyo ay para sa piling tao lamang, hindi niya alam mga kapatid na mayroon isang uri ng tao na mga hintil na kinakailangan din makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga si Cornelio mga kapatid, niloob din ng Panginoon na kausapin, at ang sabi ng ating Panginoon kay Cornelio, mayroon akong ihahatid na tao sa iyo sa Joppa na kung saan ang pangalan ay Simon. Si Simon isang tanner, taga-kulay ng balat ng hayop para gawing bag o anumang bagay. Ito'y ginamit din ng ating Panginoon, at sabi ng Panginoon kay Cornelio, mayroon akong taong gagamitin na ang pangalan ay Simon, at siya ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. At dito rin mga kapatid, hinayaan ni Cornelio na siya ay pangunahan ng salita ng Panginoon hanggang siya ay ma-meet niya mga kapatid si Pedro mga kapatid, na kung saan siya po ay nanalangin at pinuspos ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos at nabautismuhan hindi lamang siya, maging ang buo niyang kabahayan. Lahat po mga kapatid ng kasambahay ni Cornelio, sila po ay naligtas nung sila po ay nakareceive ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon. So ang Espiritu Santo ay hindi lamang po sa mga piling tao. Ang Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos ay para sa lahat ng uri ng tao, ikaw man ay puti, ikaw man ay itim o brown, ikaw ay pagpapalain din at pupuspusin din ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang si Pedro ang nangaral ng salita ng Panginoon sa mga hintil. Maging si Pablo, mga kapatid, naalala niyo yung atin pong pinag-aralan previously na si Saul ay binulag ng Panginoon at nakakita siya sa pamagitan po ni Ananias, at pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan from Saulo doon po sa pagiging Pablo. At si Pablo, dati siyang taga-usig ng iglesia ng Panginoon, naging tagabahagi siya ng salita ng Panginoon para sa ikatataguyod at katatatag ng maraming iglesia sa iba't ibang lugar. Isa na rito mga kapatid, ay yun pong siya ay nagawi sa lugar ng Athens. Sa Athens mga kapatid, yung mga Athenians, sila po ay walang alam sa salita ng ating Panginoong Diyos at gumawa sila ng isang altar. At dito sila mga kapatid, nagpupuri, nananalangin, at meron pong nakalagay na inskripsyon doon po sa altar ang sinasabing, sa Diyos na hindi ninyo kilala. Ito po'y ginawang bahagi ng ministeryo ni Pablo at nakita niyang oportunidad na magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga Athenians. At ang sinabi ni Pablo, alam niyo ba kung sino itong Diyos na hindi niyo nakikita? Ito ang nag-iisang Diyos na ang pangalan ay Jesus. So ginamit mga kapatid ni Pablo ang pagkakataon na maibahagi niya ang salita ng ating Panginoon, at doon po nagkaroon ng maraming kaluluwang naligtas dahil po sa hangarin ni Pedro, sa hangarin ni Pablo, at sa hangarin po ng mga disipulo ng ating Panginoon na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Kayo po mga kapatid, ay akin pong inaanyayahan na magpagamit din ng ating Panginoon. Huwag po ninyong sarilinin ang kaalaman na inyo pong natanggap sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bagkus, ibahagi ninyo ito mga kapatid. Kung ito man ay nasa maliit na USB, ibahagi ninyo, i-share ninyo ang USB na ito sa inyong kapitbahay, sa inyong mga mahal sa buhay. O dili kaya, anyayahan ninyo silang bisitahin ang atin pong website na globaltracks.com. globaltracks.com. At doon po, meron pong iba't ibang uri ng mga aralin, iba't ibang uri ng tracks, sa iba't ibang uri ng lengguwahe na bahari ninyong ibahagi mga kapatid sa inyong mga mahal sa buhay. Katulad ni Cornelio, hindi lamang siya ang naligtas, kundi ang buong kabahayan niya ay naligtas din.
Di ba't napakasarap mga kapatid isipin na hindi lamang kayo ang maliligtas sa inyong tahanan, bagkus ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong lahat ng pamilya ay magiging kabahagi rin ng salita ng ating Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang susunod po nating tagapag-aral, tagapagturo sa atin, ibabahagi sa inyo ang future ng iglesia ng ating Panginoon, dahil po ang iglesia ng Panginoon ang isang institusyon lamang na talagang kinamumuhian ng kaaway, dahil ito lamang mga kapatid ang institusyon na kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. Isa lamang mga kapatid ang binayaran ng Panginoon sa mundong ito. Nung siya'y naparito, hindi siya bumili ng lupa kung saan siya maililibing, hindi siya nagrenta ng upper room kung saan niya ibubuhos ang kanyang Espiritu Santo. Isa lamang mga kapatid ang kanyang binayaran. Ang binayaran niya ay ang iglesia ng Panginoon. At binayaran niya ito mga kapatid hindi sa pamagitan ng salapi, kundi binayaran niya ito sa pamagitan ng kanyang dugo. He bought us with His precious blood. Kaya pangat si Pablo mga kapatid, sa kabila ng pagsubok, maging siya ay inihatid sa prison mga kapatid, si Pablo ay sumulat ng napakaraming aralin na mababasa natin from the time of Ephesians, Philippians, lahat po ng mga epistles mga kapatid. Ito po mga kapatid ay sinulat ni Pablo samantalang siya ay nasa loob po ng kulungan. Dahil walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Katulad po ni Pablo, sa huling yugto ng kanyang buhay, sinabi niya sa aklat ng 2 Timoteo, ang sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Harinawa, mga kapatid, ang inyong pananampalataya at ang inyong pakikibaka ay mahalin tulad sa pakikibaka at pananampalataya ng mga apostoles na walang nagpahiwalay sa kanila sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay magkakaroon lamang ng kaganapan sa ating mga buhay kung tayo po ay patuloy na mananalig sa ating poong may kapal. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Samahan po ninyo ako sa pagsasara ng ating 10 aralin at akin pong inaanyayahan kayo na ibigay ninyo ang inyong puso at inyong pag-iisip sa mga susunod po nating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa mga pangyayaring magaganap sa ating sanlibutan, sa ating iglesia, at sa atin pong mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, maraming salamat, O God, sa iyong kabutihan na iminulot mo ang aming mga kaisipan, Panginoon, na ang ebanghelyong ito ay hindi lamang po sa mga piling tao, kundi ang ebanghelyong ito, Panginoong Diyos, ay paawang sa lahat ng kinapal. Amin pong dalangin, O Diyos, na gamitin mo rin ang bawat isa sa amin, na magbahagi ng salita mo, Panginoong Diyos, sa lahat ng taong amin pong makakahalubili. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, bigyan mo kami ng kaunawaan, at patuloy mo kaming subaybayan, Panginoong Diyos, sa bawat kilos na amin pong gagawin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, akin pong dinadalangin ang lahat ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, na sila ay patuloy mong pagpalain at patuloy mong gabayan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, muli naming ibinabalik ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.